Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topic. So bago ang lahat, nais ko munang batiin kayo ng isang maligayang bagong taon. At sana naging pasaya at maingay ang inyong bagong taon. At sana sa darating na taon, itong 2026 ay marami ang magbago, lalong-lalo na sa daigdig ng politika na kung saan, syempre, ang unang topic natin para sa taon ito ay ang siyempre, ang 2026 national budget na kung saan marami ang nag-iisip na kung ang budget na ito ay sablay pa rin. So, para sa sarili kong opinion, sa tingin ko, medyo sablay pa rin. Ika nga itong 2026 national budget. Hindi na tayo ika nga magbibigil dahil nung December 27 yata, kung hindi ako nagkakamali, ay ika nga i-finalize na ang 2026 proposal ng ating 2026 national budget na kung saan ay inaproban na ng bicameral na binubuo ng representante ng Kamara at ang representante naman ng Senado at umaabot po ito sa trilyon piso na kung saan marami ang umuna dahil para sa aking sariling pananaw sa obserbasyon sa naganap na pagpupulong patungkol sa ating budget ay marami silang ibinawas doon sa ibang mga ahensya, lalong-lalo na sa DPWH. Pero ang nakapagtataka po dito ay mostly ng mga ibinawas nila ay inilipat lamang nila sa mga unprogrammed project o yung tinatawag na unprogrammed funds. Hindi natin masyadong nalinawan yan kung ano ba ang silbi niyan, pero parang hindi pa existing yung budget o yung pera, pero may specific amount na para dito sa mga ibig sabihin ng mga biglaang proyekto. Parang ganun yan. Na kung saan marami ang nagdududa, kasama na rin syempre tayo dahil bakit mo poponduhan yung mga ganun na unprogrammed funds kung wala pa naman talagang proyekto. Di ho ba? So, nasa batas daw yan. So, sige. Pero ang nakapagtataka po dito, katulad ng sinabi ko kanina, maraming mga ahensya ng gobyerno na nawasan, pero itong mga pondo na ito, unang-una nalipat na dito sa unprogrammed funds at yung malaking bulto ng salapi ay napunta naman sa mga cash assistance na kung saan sinasabi ko pa ulit-ulit sa aking mga video na itong mga cash assistance na to para sa mga kapwa natin mga Pilipinong mahihirap ay hindi maganda dahil una, ayon sa mga kritiko, sa mga eksperto, napakadaling kupitin itong pera na to dahil syempre sa taong binibigay ito at alam naman natin sa mga ganyan, madaling gumawa ng mga kathang pangalan, mga kathang benepisyaryo at bigla-bigla na lamang naglalaho itong mga pera na to at hindi naman nasisilip ng ng COA yan, basta naliliquidate lang yan, and then parang walang masyadong security features yung mga cash assistance na yan na tinututulan ko noon at noon pa dahil kesa dalhin natin dyan, may bakit hindi natin gamitin pondo para sa mga kooperatiba na kung saan ay makatutulong ito para mag-generate ng trabaho para sa ating mga Pilipino. Di ba? Isa pa nga po dito,
ay ang masamang epekto nitong cash assistance na to at sinasabi nila, una, nagagamit ito ng mga politiko. Una, nakukupit nila. Ikalawa, nagagamit nila ito para nga mapag-ibayo o maboost yung kanilang popularidad para manatili sila sa pwesto. In short, nagagamit ito para sa nga pansariling kapakanan ng mga politiko. Nagagamit nila to sa eleksyon. Hindi ho ba? Nga, sabi nga nila, nabibili ang boto. At isa na ito na maaari nating masabi na pamamaraan para masiguro nila na mananatili sila sa pwesto. So, nagagamit itong mga cash assistance na to. Diba? At, syempre, nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko, pero yun nga, kesa gamitin natin itong pera na to para sa ipang-asiste, di ba? Puno sa mga mahihirap, yun nga, dali natin sa kooperatiba, hindi ho ba, para maging pondo, maging kapital, para nga makapagbigay ng mas pangmatagalang solusyon para nga pwede natin ibase ito sa yung kasabihan na kung saan yung magbigay ka ng pera tulong. Pero hindi, mali yung analogy ko. Ikumpara natin ito sa isang mangingisda, hindi ho ba? Kapag ka ikaw ay nagbigay ng isda sa isang tao, kakain yung tao na yun, syempre, binigay mo Pero, panandalian lamang po yun. Pero kung bibigyan natin siya ng pamingwet, ng lambat, masisiguro natin na pangmatagalan yun dahil siya na mismo ang manghuhuli ng isda. At yun ay pwedeng pang-araw-araw at pwede ring maging kabuhayan niya. Sana nakukuha ninyo yung aking ibig sabihin na kung saan tinuturuan lamang natin itong ating mga kababayan na umasa sa bigay. Kumbaga, tinuturuan natin yung ilan sa ating mga kababayan na maging palaasa. Hindi ho ba? Sa cash assistance. At sa pamamagitan nito, nagagamit naman sila ng mga politiko na namimigay ng cash assistance. Parang narinig ko pa doon sa sinabi ni Representative Swansing na kung saan dito raw sa mga cash assistance na to, meron daw mga may mga garantiya na hindi magagamit sa mga ganung bagay dahil una, hindi daw habang ibinibigay itong cash assistance na to, dapat walang politikong present. Walang pangalan na mababasa na kung sino ang naging dahilan para magkaroon ng ganitong cash assistance sa kanilang lugar. Di ho ba? Pero syempre, hindi rin maiiwasan yun at hindi garantiya yun dahil may magbabanggit at may magbabanggit na kung sino ang sponsor o author nung pagbibigay ng cash assistance na yan. So parang malabo. Malabo po yung paliwanag o garantiya ni Representative Swansea patungkol dito sa mga cash assistance. Alam niyo po, wala namang masama sa cash assistance, pero dapat siguro mas ituon natin yung pagbibigay ng cash assistance doon talaga sa mga lugar na kung saan kumpirmado na laganap ang kahirapan. Hindi ba? Lalo sa probinsya, yung mga liblib na lugar na kung saan alam naman natin na kaya dumadami ang tao sa Maynila at sa karatig lugar ng Maynila, dahil yung mga taga-probinsya na hindi makakita ng trabaho doon, nagpupubilit, sumiksik dito, tuloy, syempre, yung mga lihitimong taga-Maynila at yung mga lihitimo na nakatira sa mga karatig lugar, ang siyang unang-unang pinatamaan ng kawalan ng hanap buhay. Bakit hindi natin gamitin
itong pera na to para mag-create o gumawa ng hanap buhay doon sa mga probinsya na yon. Hindi ho ba? Pangalawa, doon sa mga proyekto, o pangalawa, pangatlo, bahala na kayong magbilang. Isa pa, yun na lang ang gamitin nating termino. Isa pa, dito sa DPWH, pinagdududahan nila, syempre, at hindi naman sikreto yan na talagang ang DPWH ang isa sa most corrupt na ahensya ng ating gobyerno ay ika nga kulang sa pagbabantay ng ating gobyerno na kung saan may mga proyektong ipinopropose yan, pero hindi naman po talaga ika nga nagagawa. Yung pera lang ang lumalabas, pero yung proyekto ay wala. Yun po yung Rules Project, kung inyo pong maaalala. Alam nyo, kung matinulang talaga ang ating mga ika nga mga opisyal diyan sa DPWH, matagal na tayo hindi na problema sa mga infrastructure sa ating bansa. Gawa nga lamang po ng itong mga politiko natin na to na magaling, ika nga, kaya tumatakbo sa mga ganyang posisyon, congressman, senador, at kung ano-ano pa mga posisyon, dahil sa mga proyekto na yan. Bilyon-bilyon ang nagiging pakinabang nila. Pakatandaan po ninyo, trilyon ang ating uutangin para sa taon na to. At kung hindi po ako nagkakamali, hindi pa napipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos itong budget na to. Di umano, pinag-aaralan pa. Siyempre, pag sinabing pinag-aaralan ng Pangulo at ng kanyang team, itong pumasa sa BICAM na 2026 national budget, ay marami siyang, maaari niyang ibiko yung ilan sa mga proyekto na to at sa pagkakabanggit ng isang kongresista na ang gumagana po ngayong taon na to, na 2026, yata kung magkakabali, ay yung 2025 reenacted national budget. So hanggang sa mapirmahan yung Pangulong Bongbong Marcos yung ating 2026 national budget, ang ginagamit po nating pamantayan o alituntunin na pondo ay yung 2025 national budget. Pero syempre, ilang araw lamang po yan at pagkatapos mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung 2026 national budget, yun na po ang magiging ika nga susundan ng ating pamahalaan para sa taon na to. Pero siyempre, marami na nagpapanggit. Ito nga ba na pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos itong national budget? Well, malalaman po natin sa mga susunod na araw dahil siyempre, mag-uulat ang Pangulo sa atin kung meron ba siyang ibinito o ibig sabihin ng veto, meron siyang mga pondo ng ating gobyerno sa ngayon na hindi niya a-aproban o aalisin niya pansamantala. So medyo ano pa tayo, labo pa tayo sa nakaraang pag-celebrate ng New Year. So iba sa atin hindi pa masyadong nakatutok ang atensyon diyan. Pero sa loob lamang ng ilang araw, malalaman na natin kung yung kabuuan o mababawasan pa na pondo para sa 2026 national budget ay pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ba, sa palagay nyo, pipirmahan niya ba to? May ibibito pa siya? Siyempre, hindi natin masasagot yan. Ang atin lamang magagawa ngayon ay mag-speculate. Ika nga, hindi ho ba? Pero syempre, may mga nagsasabi rin na inapura itong budget na to, katulad ng 2025. Ang unang masasabi ko na may konting katotohanan o may katotohanan, yung mga paratang na yan ay nung a-approvean na ng Kamara yung kanilang version o yung pinagsamang version ng Senado at Kamara na budget, na kung saan may mga ilang kongresista ang nais na ika nga magsalita.
either tutulan o magtanong patungkol dito sa budget na to ay hindi pinagbigyan ng ating speaker, si Speaker D. Hindi ho ba? At hindi na nila pinansin yung mga kongresista na nais magsalita. Bagay na nangyayari taon-taon na lamang sa tuwing ginaganap ang deliberasyon ng taunang budget. So, kung sinisiguro nila sa atin ng Kamara at ng Senado na ang version ngayon o yung 2026 national budget version ay malinis, bakit ayaw nilang pagsalitain itong mga kongresista na to? Itong mga nais magtanong o tumutol sa ilan sa mga proyekto o mga pondo na inaproban ng bicameral, bakit ayaw nilang pagsalitain? At parang minamadali nila. At may mga alingas-ngas pa nitong nakaraang Disyembre lamang ay di umano ay tumanggap ayon kay Representative Leviste, tumanggap ng 2 milyong pisong Christmas bonus sa mga kongresista na kung saan may mga ilang kongresista rin ang nagtanggol na kung saan ito raw ay natural na tinatanggap ng mga kongresista para sa kanilang mga expenses sa mga Christmas party, ng kanilang mga nasasakupang mga barangay captain o ano pang mga gastos, which is nakapagtataka dahil bakit nagkaroon sila ng mga ganung uri ng pondo samantalang yon personal nila. Hindi ba? Hindi naman na trabaho o tungkulin ng isang sitting politician o congressman o senador na magpaparty sa kung saan lugar at ang kukunin o ang gagamiting pondo pondo ng tao. Personal nila yon. Wala sa budget yon sa pagkakatanda ko. Hindi nababanggit yan. Bakit may gano'n? So, napuno din yung usapan na kaya itong budget na to ay parang inapura at parang kamukha din ng 2025 national budget na maanumalya dahil binili ang boto ng mga kongresistang sumang-ayon o pumirma dito sa 2026 national budget. Bagay na hindi pa sinasagot ng ilan sa mga personalidad na nais kapanayamin o interviewin ng mainstream media. Di ba? So, para sa akin, bilang pangwakas natin sa video na to, para sa akin masyadong maanumalya pa rin itong 2026 national budget na to na kung saan parang kapos na kapos pa sa kasiguruhan na ito ay magiging maayos at malinis. Di ba? Maraming mga balita ang lumalabas itong mga nakakaraang linggo at buwan na kung saan ay itong pondo na inaasahan ng mga kongresista at senador ay na-withdraw na nila o may nag-abono na mga individual, mga pribadong tao, kumpanya. At itong 2026 national budget ang magiging pambayad dito sa mga nasabing mga tao na to. Di umano ito ay hearsay lamang. Pero kung iisipin ninyo, bakit parang lumilinya ito doon sa mga istorya na yan na kung saan na para bang minadali o minamadali lagi ang ating national budget para lamang di ba? Para magkalaman kagad ng pera ng bulsa ang kung sino. Pag-isipan lamang po natin mga amo dahil itong 2026 national budget ay naipaliwanag sa taong bayan ng maayos. Pero halos sila lamang ang nakakaintindi. Hindi ba? Napakaraming katanungan. Sabi nga nila kung ito talagang budget na to o itong pagbibigay ng budget sa bawat ahensya ng gobyerno ay gagawin ng tama,
kapos ang isang buwan para maisaayos yan. Pero nakukuha ng Senado at ng Kamara sa loob lamang ng ilang linggo. Di ho ba? At bakit may mga kongresista, hindi man natin alam kung talagang para sa tao o talagang para sa sarili lamang nilang kapakanan, bakit kaya magsalita magtanong sa kanila? Baka ika nga medyo makadagdag sa ating kaalaman kung paano ba talaga tumatakbo o kung paano ba talaga hinihimay ang ika nga taunang budget o pondo ng ating gobyerno. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila kayang gawin yun? O sadya lang talagang ayaw nilang gawin? Dahil natatakot sila na baka ika nga maintindihan ng tuluyan ng tao kung paano binubuo ang budget na to at ayaw lamang nila, ika nga ayaw nilang malaman ito. Ayaw mabuksan ang isip, malaman ng tao kung paano nga ba ang sistema na yan. Kapag ganyan ang kanilang ginagawa, talagang ika nga sagad na sa kakapalan ng muka ang ating mga kongresista at senador. Pakatandaan po natin, nangako si Pangulong Bongbong Marcos na Disyembre may magpapasko sa pulungan ng mga matataas na opisyal. Pero nakalipas na ang Pasko at Bagong Taon. Ang mga naaksuhan lamang ay mga ilang opisyal, dating opisyal ng DPWH at wala pang kongresista ni senador na lalo. So talagang ika nga sa opinion ko talagang pinangatawanan na nila yung pagiging makapal ng kanilang muka at hindi